latest, as of March 31, ang number 1 most complaint na po yung LTO. Numero 1 na sa pinaka-inirereklamong ahensya ng pamahalaan ang Land Transportation Office o LTO. Ito ang inihayag ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa Palace Briefing ngayong araw. Mula sa number 3 spot noong 2025, naungusan na nito ang Food and Drug Administration ngayong taon. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, karamihan ng mga reklamo sa LTO ay mula sa Metro Manila kaugnay ng paglabag sa ease of doing business. Gaya na lang ng delay in acting on filed applications, imposing additional requirements, violation ng Citizens Charter at iba pa. Hindi rin nawawala ang mga reklamo sa mga fixer sa ahensya. Gayunman, sinabi ni Secretary Perez na higit 70% naman sa mga kasong inihain sa kanila ay nairesolba na. So siguro we are also looking forward towards more engagement with the LTO and those other complaint agencies para po mabawasan na rin ang complaints at ang message po natin dito is we continuously engage with these government agencies. We consider them as partners, hindi po natin sila kalaban. Ang ating po objective ay hindi sila para makasuhan, kundi mapaganda po ang serbisyo para sa tao. Paliwanag pa ng ARTA Chief, wala namang pananagutan ng LTO sa ilalim ng ARTA Law sa pagkakaroon ng may pinakamaraming bilang ng mga reklamo. Ngunit may personal liability naman anya ang mga kaukulang opisyal o empleyado. Inihayag naman ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na tanggap nila ang mga reklamo sa kanilang ahensya. Ang karamihan ng mga reklamo, minsan may mga masusungit daw yung mga empleyado, yung mga nasa probinsya. Minsan naman kasi hindi nila maintindihan yung proseso na kailangan nilang kumpletuhin yung mga requirements nila. So minsan nagagalit na yung tao. Kaya lang meron kasi tayong may rules na kailangan sundin . So merong mga dapat silang i-comply. Sinabi rin nito na may mga help desk naman sila na nagpapaliwanag sa mga proseso. May mga reports na nakarating sa akin na gustong kumuha ng student permit, walang mga ka-ID. Pinaliwanag sa kanila, nagalit sila, bakit daw hindi sila pwede, ang pinakikita nila barangay clearance lang. So may mga gano'n na pagkakataon. Alam naman natin na kailangan talaga ng kung para kang ID at least birth certificate meron kang papakita para yun yung pagkakakilanlan mong tao. So isa yon sa mga nagiging problema. Tapos hindi na pagbigyan na gano'n, nagrereklamo na kaagad. Para kay LTO Chief Asek Marcos Lacanilao, hindi maiiwasan na may mga ganito pang problema sa bansa. Alam naman natin, buong Pilipinas may mga iba't ibang issues. Kaya kung natatandaan natin, ang daming mga nangyari. 2 weeks ago, may mga sinibak ako ng mga enforcers. Yung buong Cebu, nilinis ko yung mga enforcers ng Cebu. So, hindi natin maiwasan. May mga problema pa rin mga ganyan na lumalabas. Pero syempre kami, puspusan pa rin. Tinatanggap namin yun at challenge na dapat na mas doblehin pa namin ang trabaho namin. Tiniyak naman ni Asek Marcos Lacanilao ang patuloy na reforma na ipinatutupad nila upang maisaayos sa mga sistema at proseso sa LTO. Ngunit hindi anya magiging epektibo ang mga ito kung hindi tutulong ang publiko. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.